po ay dadako na po sa paikinig at pag-aaral ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Are you excited? Ito po yung kailangan po natin. Ito po yung nagpapatibay, ito po yung nagpapatatag, ito po yung nagbibigay sa atin ng wisdom, ng knowledge, at ito rin po yung nagre-rebuke sa atin. Mapapansin niyo po minsan, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa, minsan na-open tayo, minsan nasasaktan tayo, pero yun po ang kailangan. Pag tayo nasasaktan, na-open, tanggapin po natin kasi yun po yung magpupurify, yun po yung magbibuild ng ating pananampalataya, ng ating relasyon sa Diyos. Okay? Tayo po ay magsimula na. Alam niyo mga kapatid, madalas na ating pong tinatalakay ay about obedience. Obedience is the key of miracles. Obedience is the key of favor. Obedience is the key of blessing. Marami pa po iba. Talaga pong yung pagsunod ng buong puso at buong katapatan at buong kapakumbabaan sa kalooban ng Diyos. Yan po ang isa sa pinakamaganda dapat nating ginagawa sa harap ng Diyos. Pero ngayon po yung opposite ng obedience ang nais ko pong i-share po sa inyo. Yung topic about disobedience. Yung hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Everybody says, disobedience. Ano ba ang mararanasan? Ano ba ang mai-experience ng bawat isang tao sa harap ng Diyos kapag dumating sa point ng buhay niya na hindi na po siya sumusunod o nagdi-disobey na po siya sa will ng ating Panginoon? Yan po ngayon ang ating aalamin mula po sa Holy Scripture. Are you ready? The result of disobedience. Ang magiging resulta sa buhay ng bawat isang tao, sa buhay ng bawat isang mananampalataya, sa buhay ng bawat isang tinawag ng Diyos, pero dumating isang araw na daya siya ni Satanas. Nakagawa ang kaaway sa kanyang buhay. Nagpasimula siya na mag-disobey. Ano ang po pwede niyang maranasan? Okay, puntahan po natin yung sinasabi ng Diyos sa aklat ng Deuteronomy chapter 28, verse 45 up to verse 48. Ito po yung sinasabi ng Diyos about disobedience. Siya po ang may sabi nito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, sabi po dyan sa Deuteronomy chapter 28, verse 45 up to verse 48, God said, kapag hindi ninyo dininig ang kanyang tinig at hindi sinunod ang kanyang mga utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Merong binabanggit na curse o sumpa na mangyayari sa bawat isang taong hindi sumusunod sa Diyos. Ang Diyos po ang may sabi niyan. Verse 46, sa gayon, ito'y magiging aral sa inyo at sa inyong magiging lahi. Verse 47, hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Last verse, kaya ipasasakop niya kayo sa inyong mga kaaway, sila ang paglilingkuran ninyo sa gitna ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at pangangailangan. Sa lahat ng bagay, pahihirapan nila kayo hanggang kayo ay malipol. Ito po'y personal na binanggit ng Diyos sa chosen nation of God o people of God na walang iba kundi ang mga Israelita. Sinabi ng Diyos sa panahon ni Moises, kapag kayo at ang buong sambahayan
ng mga Israelita ay hindi nyo ko pinaglingkuran sa panahon ng inyong kasaganaan. Hindi kayo sumunod sa aking mga alituntunin. Makakaranas kayo ng sumpa. Sa panahon ng inyong kasaganaan at pagpapala, hindi kayo naglingkod sa akin. Sabi ng Diyos. Ipasasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa gitna ng kagutuman, kauhawan, kahubaran, pangailangan, lahat ng bagay. Pahihirapan nila kayo hanggang sa kayo'y malipod. Nangyari ba yan sa mga Israelita? Nangyari po yan sa mga Israelita. Sinakop sila ng kanilang mga kaaway. Sila po'y ginawang alipin ng kanilang mga kaaway. Nawala yung kanilang tinatamasang pagpapala. Bakit po nangyari yon? Sapagkat may sinabi ang Diyos, kapag kayo'y hindi naglingkod sa akin, kapag kayo'y hindi sumunod sa akin, sa panahon ng inyong mga kasagana at pagpapala, susumpain ko kayo. Mga kapatid, napakahalaga sa harapan ng Diyos yung ating ginagawang pagsunod sa Kaniyang kalooban. Naalala ko po yung sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 21. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian sa langit ng aking Ama. Kundi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. So meaning to say, napakahalaga sa ating Panginoon Diyos ang pagsunod sa Kaniyang kalooban. Kaya tiyakin po natin mga kapatid na sa lahat ng ating ginagawa, hindi yung gusto natin ang ating sinusunod. Hindi yung gusto ng ibang tao ang ating ginagawa. Kundi kung ano yung kalooban ng Diyos, iyon ang ating ginagawa. Napakahalaga po na sa lahat ng ating gagawin, ibababad mo yan sa panalangin. At bago mo umpisahan ang isang gusto mong gawin, hihingi ka ng sign and go signal sa Panginoon kung talagang kailangan mo nang gawin ang isang bagay. Hindi yung gusto mo lang gawin. Kaya dito po sa church, lahat ng ating pasisimulan, lahat ng ating kahit gustong-gusto kong gawin ang isang bagay, hanggang hindi ko nakikita yung go signal ng Lord at hanggang hindi ko nakikita yung sign na hinihingi ko, hindi ko po inuumpisahang gawin ang isang gusto ko lang gawin. Kundi gusto ko, yun ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Kaya makikita naman ninyo, kapag meron tayong inumpisahan na isang project, mamamangha ka. Minsan nauuna pa yung pan, nauuna pa yung budget. Kasi bakit? Kasi may go signal ang Lord. Kaya napakahalaga po mga kapatid na lagi tayong mag-o-obey. Lagi tayong gagawa. Lagi tayong susunod. According the will of our God. Hindi po ayon lang sa gusto lang nating gawin. Sapagkat kapag yung ginagawa natin ay kalooban ng Diyos, wow, ang Diyos ang patuloy na kasama natin. Kaya po sa oras na ito, the result of disobedience, napakahalaga po na maintindihan natin at malaman po natin ang mga resulta at magiging bunga kapag ang bawat isa po sa atin ay nagdi-disobey na. Dumating na po sa punto na yung ating sarili na pong emosyon, yung pong sarili na po nating will ang ating ginagawa, hindi na po pala will ng ating Panginoon. Yung po yung nakatatakot na. Nagdi-disobey na po tayo. Hindi na po natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon Diyos, kundi ang atin na pong ginagawa ay yung nais nating gawin. Sa pagsunod, laging merong highly favor. Pero sa bawat pagsuway na gagawin ng bawat isang Kristiyano, lingkod ng Diyos, laging may sumpa.
na mula sa Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid, habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundong ito, tiyakin natin na lahat ng ating paplanuhin, lahat ng ating iisipin, lahat ng ating gagawin habang nabubuhay tayo, ito'y patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nandun po yung pagsama ng ating Panginoon. The cause of disobedience is early death. Kapag ang isang tao po ay nagdi-disobey na, hindi na po sumusunod sa Diyos, mararanasan niya ang maagang kamatayan. Kaya mali po yung kasabihan na kapag daw po masamang damo, mahaba ang buhay. Wala po tayong mababasa sa Bible, yung kasabihang iyon ay may binabanggit ng Biblia na ang mga masasamang tao mahaba ang buhay. Pero sa Bible, may pangyayari na dahil sa pagsuway at hindi sumusunod sa Diyos, sila po ay pinatay ng Diyos physically. Sino gusto humaba ang buhay? Taas ang kamay. Kailangan natin sumunod sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo naging obedient sa Panginoon, ang Diyos ang may kontrol ng ating buhay. Ang Diyos ang tunay na may kapangyarihan para magbigay sa atin ng mahabang buhay. Kontrolado niya ang ating buhay, mula sa Kanya ang ating buhay, Siya ang lumikha sa ating buhay, kaya niyang paiksiin at pahabain ang ating buhay. Sa Joshua chapter 5 verse 6, ito pong sila Joshua ang naging successor ni Moses. Nung mamatay po si Moses, si Joshua na po ang nagpatuloy sa ginagawang pangunguna sa mga Israelita na mga tigas ang ulo. Lagi po nagtatagumpay si Joshua sa bawat labanan, sa bawat paikibaka during that time. Pero merong isang pangyayari na hindi po sumunod yung mga tauhan ni Joshua sa instruction ng Diyos. Nilabag nila yung instruction ng Diyos. At yun po ang naging dahilan kung bakit ang Diyos ay kinalos ang kanilang mga buhay. Basahin po natin sa Joshua chapter 5 verse 6. 40 taon na naglalakbay sa ilang ang bayang Israel. Hanggang sa namatay na lahat ang mga lalaking may sapat na gulang upang gumamit ng sandata na sila'y umalis sa Ehipto. Hindi sila tumalima kay Yahweh, kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang lupang masagana na ipinangako sa kanila ng mga ninuno. Can you imagine nang dahil sa kanilang pagsuway sa instruction ng Diyos, nung sila po ay makaalis sa Egypt, tumawid po ng Red Sea kung saan biniyak ng Diyos ang dagat, kaya sila nakatawid. Nakaligtas sa kamatayan sa mga sundalo ng mga Ehipto. At nung makatawid sila, desert po yun, disyerto. Dapat po 11 days lang po ang paglalakbay sa disyerto para marating ang promised land. 11 days lang po dapat. Ilan pong taon inabot sila sa disyerto? Sa ilang? 40 years. Bakit po nangyari yon? Kasi po itong mga Israelitang ito, walang ginawa kundi magreklamo. Hindi sila natutong magpasalamat. Hindi po sila natutong sumamba, magpuri sa Diyos. Lagi sila nagrereklamo. Kaya po inabot ng 40 taon. At hanggang lahat ng mga lalaki ay namatay doon sa disyerto. Sa kanila pong hindi pagsunod sa utos ng Diyos.
Mga kapatid, listen carefully. Minsan po yung pagpunta sa promised land, pag sinabing promised land, yan po yung isang buhay na may kapayapaan. Isang buhay na may kasiyahan. Isang buhay na kasama mo ang Diyos. Yan po yung promised land sa ating kapanahunan. Pero kapag ang buhay ng isang tao, kahit marami siyang pera, kahit may hanap buhay siya, kahit mataas ang narating niya sa kanyang edukasyon, pero walang kulay ang kanyang buhay, malungkot ang kanyang buhay, punong-puno ng pighati ang kanyang buhay, punong-puno ng kalungkutan ang kanyang buhay, hindi po yun promised land. Ang tunay pong promised land sa ating kapanahunan ay yung tunay mong masumpungan ng ating Panginoon. Yung tunay mong maranasan ng pagsama at pag-iingat ng Diyos sa buhay natin. Na kahit ano yung ating kinakain, kahit ano yung ating sitwasyon sa buhay, ay may kapayapaan, may kapanatagan, may kasiyahan. At excited lagi tayo na sumunod, magpasalamat, magpuri, magbalik ng pasalamat sa Diyos. Yun po ang promised land sa ating kapanahunan. Yung na-appreciate lagi natin, yung mga maliliit o malakimang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Naiiyak ka, naluluha ka, napapatalong ka sapagkat damang-dama mo yung nangyayari sa buhay mo. Kahit maliit pa lamang, ito'y galaw ng Diyos at sinasamahan ka ng Diyos. It is promised land. Maraming tao, maraming pera. Maraming tao, maganda ang negosyo. Pero alam niyo po, hindi nila madama ang tunay na kapayapaan, kasiyahan na ibinibigay ng Panginoon. Pero may mga tao, may mga problema, may mga challenges, may mga struggle sa buhay, pero lagi nagpapasalamat, nagtitiwala, nananampalataya at patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. It is promised land. Laging may ningning ang kanyang mukha. Kahit may problema, pero ang lumalabas sa bibig, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Sapagkat damang-dama niya kung papaano siya iniingatan, kung papaano siya pinoproteksyonan, kung papaanong isinusupply ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan. It is promised land. Pero itong mga Israelitang ito sa panahon ni Joshua, nung mamatay si Moises, walang ginawa kundi magreklamo. Hindi nila nakita kung papaanong gumawa ng matinding himala ang Diyos sa buhay nila. Biniyak ang karagatan para makatawid lamang sila. Tinuyo ang dagat para makatawid lamang sila at makaligtas sa kamatayan. Nagpalabas ng tubig ang Diyos doon sa bato dahil nauuhaw na sila. May bumabagsak na mana na parang pinipig mula sa langit na tuwing umaga habang wala pang araw, magbubukang liwayway pa lang, makukuha pa nila yung mana na yon at kinakain nila. Hindi nila na-appreciate kung gaano kabuti ang Diyos. Doon sa gitna ng disyerto, isinusupply ng Diyos sa kanila yung pagkain mula sa langit. Nagsawa, nagreklamo, gusto daw nila karne, nagpadala ang Diyos sa mga pugo. Pagkatapos ng reklamo na naman, walang katapusang pagrereklamo na hindi makapagpasalamat at hindi ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Kaya humaba ang panahon na sila ay paikot-ikot lang doon sa disyerto, hindi nakarating doon sa lupang pangako na napakatabang lupain. Kalabitin niyo po yung inyong katabi. Sabihin niyo po, kapatid, huwag kang maging reklamador. Maging mapagpasalamat ka. Napakasarap
na maging katangian ng bawat isa po sa atin na kahit maliliit na bagay lang, naiiyak ka, naluluha ka, gumagalaw ang Diyos sapagkat napakabuti ng Diyos. Nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya dapat siyang pasalamatan, papurihan. Pag ganon, sobrang na-appreciate ng Diyos yun. Pero itong mga unang mga Israelitang ito, sa halip na i-appreciate nila yung ginawang pagliligtas ng Diyos, sa halip na i-appreciate nila yung mana na pagkain, yung pugo, yung tubig na mula doon sa bato, puro reklamo, puro reklamo. Ano ginawa ng Diyos? Doon na sila namatay sa disyerto. Hinayaan na sila ng Diyos sa mamatay sa gitna ng disyerto. Hindi nila natanaw yung lupang pangako na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Sino lang po nakarating sa promised land? Si Joshua. At ang iilan na tapat na sumusunod sa kaniyang kalooban. Kaya mga kapatid, ang magiging cause po ng disobedience, kapag dumating sa punto ng ating buhay na ang sinusunod na po natin yung ating damdamin, yung ating isip, hindi na po yung kalooban ng Diyos. Nagdi-disobey na po tayo, nakalulungkot po. Nakalulungkot po magiging resulta. Ang hindi pagsama ng Diyos, ang hindi pag-protect ng Diyos. Magpapaikot-ikot ka na lang sa ilang. Hanggang isang araw, tatanungin mo yung sarili mo, bakit ganito yung buhay ko? Parang walang nangyayari. Parang pabalik-balik na lang. Parang wala akong nararating. Bakit ganito? Bakit hindi man lang ako makaramdam ng kasiyahan, ng kapayapaan? Bakit ganito? Kasi kapatid, i-check natin yung ating damdamin. Baka nagpapara na po tayo ng mga Israelita na walang ginawa kundi magreklamo, walang ginawa kundi sumuway, walang ginagawang pagpaparangal, walang ginagawang pagpapasalamat, walang ginagawang totoong pagsamba sa Diyos. Kaya sa halip na maranasan natin kagad yung promised land, nauuntol, nagpapaikot-ikot, kasi nga po, hindi natin kasama ang Diyos. The moment nakasama natin ang Diyos sa ating buhay, totoong may kulay ang ating buhay. Ako po, kung tatanungin niyo po ako, kung babalikan ko po yung dati kong buhay, ako po yung may negosyo, ako po yung maraming sasakyan, malakas kumita, pero sa buhay ko po ngayon, na wala akong pwedeng ipagmalaki, hindi ko po babalikan yung dati kong buhay. Bakit po? Kasi yung dati ko pong buhay, lagi pong balisa ko. Lagi pong iniintindi yung popondohin ko sa bangko. Ang lalaki po ng mga pondohin ko sa bangko. Bagamat maraming pera na pumapasok, pero ang dami ko pong intindihin nung araw. Walang lubay ang pagtawag sa akin ng bangko na mga kinunan ko po ng mga produkto sa bakery. Yung mga rasyonero ko, hindi magre-remit. Na-hold up daw, nasiraan daw, nagkasakit daw yung anak. Kaya pag hindi nag-remit, ako mamumblema po sa pagpapondo sa bangko. Nakakain ko yung gusto ko, napapasalan ko yung gusto ko, pero wala akong kapayapaan nung araw kahit napakarami kong pera. Pero ngayon po, wala akong po pwede ipagmalaki sa Diyos. Pero alam niyo po, nakakatulog po ako ng mahimbing. Meron po ako mga challenges. Meron po ako mga kinakaharap. Meron po ako mga pangailangan, pero payapa po ako ngayon. Alam niyo po kung bakit? Narating ko yung promised land. Kasama ko, Panginoon. Kaya alam niyo po, napakahalaga kapag tayo tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At hindi nagdi-disobey. Napakalaki po ang pagkakaiba nun.
Pag tayo po'y nagdi-disobey, sa sariling lakas na lang po natin tayo nananangan, sariling diskarte, titiyain ko po sa inyo, mapapagal kayo, mapapagod kayo. At isang araw sasabihin niyo po, ayoko na. Ayoko nang mabuhay. Bakit po? Kasi wala ka sa promised land. Nandun ka sa disyerto. Nandun ka sa wilderness. Paikot-ikot ka lang, paikot-ikot ka lang. Wala ka nararating, paikot-ikot ka lang. At kaya paikot-ikot ka lang. Hindi natin kasama ang Diyos. Si Joshua, pinangunahan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, pag nandun ka na sa lupang pangako na ipagkakaloob ko sa iyo, may mga higante ron. May muog na napakatibay doon, na pader na napakataas. Napakalalaki ang mga mandirigma doon. Pero Joshua, ikutin nyo na 7 beses ang muog na yun na napakalaki. Isang araw, isang beses ikutin nyo yun. Iuna mo ang mga saserdote. Habang umiikot kayo, kayo ay sumamba at magpuri sa akin. Sa ikapitong araw, 7 beses niyong iikutin ang muog na yon. Pahipan mo ang mga tambuli sa mga saserdote at sumigaw kayo ng napakalakas. Hindi niyo kailangan makipagdigma at makipaglaban sa mga higanting sundalo ng mga Pilisteo. Ako ang makikipaglaban sa inyo. Ipakikita ko sa inyo kung gaano ako kapangyarihan. Ipagkakaloob ko sa inyo ang napakataba at napakayamang lupaing iyan na wala kayong gagawing paikipaglaban. Napakalaki po ang advantage na sa buhay natin sa ibabaw ng mundo, pinangungunahan tayo ng Diyos at tapat tayong sumusunod kung ano ang instruction ng Diyos sa buhay natin. Ano nangyari noong ikapitong araw? 7 beses nilang inikot yung muog, yung Jericho na napakalaki, napakataas. At nung tapos na nilang ikutin, sila po ay sabay-sabay hinipa ng mga saserdote, yung tambuli na pagpaparangal, pagpapasalamat sa Diyos at sila'y naghiyawan ng napakalakas. Pagkatapos nun, gumalaw ang Diyos. Yung napakakapal at napakataas na pader ng muog ng mga Pilisteo, yung po ay bumagsak, dumausdos, gumuho. At yung pong mga sundalo na magigiting matapang ng mga Pilisteo, sila po ang nagpatayan, nagsaksakan at nag-ispelahan. Wala pong kahirap-hirap na nakuha ng mga Israelita sa pangunguna po ni Joshua, yung napakatabang lupain. At yan po ngayon, yung lupa at bansang Israel. Na makikita nyo po sa Israel, napakataba, napakalaki po ng mga gulay. Napakataba po ng lupain. Maliit lang na lupain, pero sagana sa lahat ng minerals. Kasi ipinagkaloob ng Diyos yan kay Joshua at ipinangako kay Abraham. Sapagkat nakita ng Diyos yung tapat na pagsunod ni Abraham sa kanyang Diyos. Na kahit bugtong na anak niyang si Isaac, pinakamamahal niyang anak, dahil hinihingi ng Diyos na kanyang ialay, hindi po sumuway si Abraham. Mga kapatid, kapag nakita ng Diyos ang ating tapat na pag-aalay ng ating buhay para sumunod at maglingkod sa Diyos, makikita niyo po ang hindi kayang ipaliwanag na pwedeng bumuhos na pabor sa ating mga buhay. Mamamangha ka, magugulat ka kapag ang Diyos na ang gumalaw dahil nakita niya ang ating pagsunod, hindi tayo nagdi-disobey. But, kapag nakita ng Diyos ang ating hindi pagsunod, tayo po'y nag-disobey, matindi po ang kanyang
ipaparanas sa bawat isang nagdi-disobey. Second point, the cause of disobedience is defeat. Pag tayo po dumating sa punto na ikaw ay nag-disobey na, hindi na ang Diyos ang iyong sinusunod, kundi ang sarili mo ng isip, sarili mo ng damdamin ang ginagawa mo. Wala ka nang ginagawa patungkol sa pagsunod sa Diyos. Yan ang pasimula na ikaw ay magiging talunan na sa lahat ng iyong gagawin laban sa buhay. Naniniwala po ba kayo na ang ating buhay sa ibabaw ng mundo ay punong-puno ng paikibaka? Punong-puno po ng paikibaka ang ating buhay sa ibabaw ng mundo. Kaya kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Pero kapag kasama natin ang Diyos, walang laban na hindi tayo magtatagumpay kapag ang Diyos ang ating kasama. At ang sekreto po ng pagiging matagumpay sa ating mga laban sa buhay, yung lagi tayong sumusunod sa Kanyang kalooban. Huwag na huwag tayong magdi-disobey. Kasi po kapag tayo nagpasimula na mag-disobey, hindi na tayo sumusunod, lumilihis na tayo. Mararanasan po ng bawat isang tao na nagdi-disobey na siya po ay magiging talunan sa kanyang laban sa buhay. Ano po ang sabi ng Joshua chapter 7, beginning verse 11 to 12? Lagi po nagtatagumpay sila Joshua. Pero dumating isang araw, sila po ay pinabayaan ng Diyos. Nawala po yung pagsama ng Diyos. Nawala po yung pag-protect ng Diyos. Nawala po yung pangunguna ng Diyos sapagkat sila nga po ay nag-disobey. Ano ang sabi po ng Joshua 7, verse 11 to 12? Nagkasala ang bayang Israel. Nilabag nila ang aking utos. Kumuha sila ng mga bagay na iniuutos kong tupukin. May inumit sila, inilihim at isinama sa kanilang mga ari-arian. Last verse, iyan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Merong ipinasusunog ang Diyos sa mga nakuha nila mula sa mga kaaway, pero hindi nila sinunog. Isinama pa nila ito sa kanilang mga ari-arian. Meron silang mga inumit, ninakaw. At yun ang pasimula na hindi nagustuhan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko na kayo sasamahan. Hindi ko na kayo tutulungan. Hindi ko na kayo gagabayan sa lahat ng inyong magiging laban sa iba't ibang lahi. Kaya sila po ay natalo. Dahil lang po sa hindi pagsunod kung ano ang instruction ng Diyos sa kanila. My beloved brothers and sisters sa ating pong kapanahunan, kapag tayo po ay hindi natutong sumunod sa instruction ng Panginoon, magpapasimula po na ikaw ay hindi magtatagumpay sa lahat ng laban mo sa buhay. Napakahirap na tayo po'y lumalaban sa ibabaw ng lupang ito, pero hindi mo na pala kasama ang Panginoon. Sa sarili mo na palang lakas ikaw nananangan. Dahil hindi mo na kasama ang Panginoon, magpapasimula ang sunod-sunod na pagkatalo sa iyong buhay. At kapag dumating sa punto ng iyong buhay ang kapatid, yan ang simula na mawawala na ang galak, ang kapayapaan, ang saya sa iyong sarili, sapagkat ikaw ay lagi ng talo sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, back to the original. Magpasimula ulit tayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung tayo man po ay nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, back to the original. Muli tayo magpakumbaba. Muli tayong magsumamo sa Diyos. Muli tayong humingi ng tawad sa Diyos at magpasimula tayo ng buong puso, buong katapatan, buong kapakumbabaan na magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad kayo mga kapatid sapagkat ngayong araw na ito, araw ng linggo, ang nais talaga ng Panginoon
Ang unang araw ng sanlinggo ay Sunday. Dapat ang Sunday, wala tayo muna sa mall. Wala tayo sa pasyalan. Even wala tayo sa hanap buhay. From Monday to Saturday, ubusin mo ang lakas mo sa hanap buhay. Pero ang linggo, dahil ito yung unang araw ng sanlinggo, para sa Diyos. Huwag mong ihuhuli ang Diyos kapag linggo. Kapag nakita yan ng Diyos na inuuna mo siya, kaya nga sabi ng Lord, Matthew 6:33, unahin niyo ang aking kaharian at katuwiran at ang lahat ng bagay idaragdag ko sa inyo. Kaya ito pong ating ginagawang pagsamba, pagpunta ng church kapag Sunday, iyan po'y isang utos ng Diyos. Hindi naman po isang araw to. Start natin alas 9. Matatapos tayo ng mga 11 o 11:30. 2.5 hours lang naman po yung ating guguguling pagsamba. Pagkatapos niyan, pwede ka nang mamasyal, pwede ka nang kumain sa labas. Pwede mong kayong buong pamilya mamasyal para naman kayo ay yung pagod nyo sa buong sanlinggo ay mawala. Pero higit sa lahat, unahin mong maranasan ang presensya ng Diyos. Unahin mong pasalamat at sambahin ang Diyos pag-araw ng linggo. Titiyain ko sa iyo, parang meron kang ininom na multivitamins pagkatapos mo siyang sambahin pag-linggo. Pero tingnan mo, huwag kang sumamba pag-linggo. Nasa bahay ka lang. Nasa bahay ka lang, huwag kang sumamba. Tingnan mo, parang kang latan-lata lagi. Nakahiga ka pero parang nanghihina ka. Bakit? Hindi ka gumayak eh. Hindi ka nagbihis eh. Hindi mo siya inuna eh. Alam niyo po ba ang una pong preparasyon ng paggayak? Hindi po linggo, Sabado pa lang. Sabado pa lang, pinaplansya mo na yung damit mo ng gabi. Sabado pa lang, sinashine mo na yung sapatos mo. Yun po ang gustong-gustong nakikita ng Diyos. Na Sabado pa lang ng gabi, nakaprepare na yung isusuot mong damit, planchado na. Sabado pa lang ng gabi, na-shine mo na yung sapatos mo, nalinis mo na. Hindi yung linggo na, alas 9 pagsamba, alas 8 nakahiga ka pa. Kaya ka nalilate. Kapag tinanghali ng konti, galaw na ng galaw yung upuan mo. Bakit? Nagugutom ka na. Sasabihin mo pa na, katagal magturo ni pastor. Sino may kasalanan? Bumaon ka ng tanghali, hindi ka nagkape, hindi ka nagtinapay, hindi ka nag-almusal. Pumunta ka ng church na walang laman ang tiyan mo. Pagkatapos pag tinanghali, mag-preach si pastor, sinisi mo pa si pastor. Kasi almusalan, tanghalian, hindi ka kumakain. Hello? Ang tunay na pagsamba, nakaprepare ka. Aalis ka ng bahay, nakapag-almusal ka. Ang tunay na pagsamba, Sabado pa lang, nakagaya ka na. Doon nalulugod ang Diyos. Doon naluluha ang Diyos. At kapag lagi nakikita yan ng Diyos, napatunayan sa iyo ng Diyos talaga pong pinapriority mo ang Panginoon, wow, hahabulin ka ng pabor sa buhay mo. Maluluha ka sa po pwedeng gawin ng pabor sa buhay mo. Kasi siya ang may sabi, ipoprovide niya ang lahat ng pangangailangan mo. Mamamangha ka sa galaw ng Diyos. Kasi po, pangako yan ng Diyos. God will provide all our needs kapag totoo natin siyang inuuna at hinahanap ang kanyang kalooban, katuwiran at kaharian. Kasi po, baligtad ang ating ginagawa. Ginagamit natin ang ating sariling lakas. Laging huli si Lord. Laging huli si Lord. Laging sinisingit lang si Lord. Tayo lagi ang humahanap, kaya napapagod tayo. Napapagal tayo minsan. Pero hindi mo subukin sundin ang sinasabi ng Diyos. At kung ano yung ipinangako niya, mararanasan natin yun. Dati po yan, nangyari po sa buhay ko yan. Pagkulang po ng 300,000 ang aking pampondo. Kasi po minsan may popondo din ako, kalahating milyon, 700,000, harina, asukal. Kulang ako ng 200,000. Iikot po ako no.
Tatawag po ako noon. Pagod po ako noon. Pagal na pagal po ako noon para hindi lang po ako masira sa bangko. Pagod na pagod ako. May kasama pang kabog ng dibdib yun pag tumawag na po yung bangko sa akin. Lahat po yun sinarili ko. Ang asawa ko, ang mga anak ko, wala nakakaalam nun. Lahat ng matinding pressure, sinarili ko pong lahat yun. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung papipiliin nyo ko, yung malakas kong pagkita nung araw at ngayon, mas gusto ko po yung ngayon. Payapa ako. Nakakatulog ako ng mahimbing. Walang tumatawag sa akin ng matitinding pressure. Dahil narating ko yung promised land. Dahil ang susi, natuto po akong sumunod kung ano ang sinasabi ng Diyos, hindi kung ano ang gusto ko. Third point, the cause of disobedience is slavery. Pagkaalipin. Dati po ang mga Israelita, sila po yung mga tagapanguna. Sila po yung tinitingala. Sila po'y kinaiinggitan dahil rumaraga sa ang pagpapala. Pero nung sila po'y nagpasimula na hindi na po sumusunod sa Diyos, sila po'y naging alipin na kanilang mga kaaway na lahi. Inalipin sila. Hinayaan ng Diyos na yung kanila pong lupain ay masakop. Sabi po ng aklat ng Judge o Hukom chapter 6 verse 1, tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel. Kaya sila'y ipinasakop niya sa mga Madyan sa loob ng 7 taon. Tignan niyo pa yan mga kapatid? Dahil sila'y tumalikod, ang sinunod po nila sa sarili nilang kalayawan, hindi na po sila sumasamba, hindi na po sila nagpapasalamat, hindi na po sila nagpupuri, hindi na po sila nag-aalay ng mga handog, nagpakalayaw sila, hanggang sa tuluyan po silang tumalikod sa tamang pananampalataya kay Yahweh. Ano nangyari po? Nag-disobey po sila. Kaya sila po ay ipinasakop ng Diyos sa mga Madyanita. Ibang lahi. Sinakop yung lupain nila at naging alipin na lang po sila muli. 7 years. 7 taon silang naging alipin. Kaya mga kapatid, ito po ang magiging bunga sa buhay ng isang tao, manampalataya, lingkod ng Diyos na nagpasimula, na tumalikod, sumuway, hindi na po sumusunod sa Diyos. Kung mismong yung chosen people, yung pinakamamahal na lahi ng Diyos, ang mga Israelita ay nakuhang tikisin ng Diyos, how much more ikaw at ako, na ampun lang po tayo. Ampun lang tayo dahil sa ating Panginoong Hesus, nang tayo sumampalataya, tinanggap si Jesus, ay naging anak tayo ng Diyos. Pero ito po mga Israelita, totoo po talaga silang pinakamamahal ng Diyos, Ama. Pero nakuha po silang tikisin ng Diyos dahil sila ay tumalikod at sumuway sa Diyos. Kaya naging alipin sila. Mga kapatid, napakasarap. Tayo po'y hindi buntot, tayo po ay ulo. Tayo po'y hindi alipin, tayo po'y tagapanguna. Amen? Dapat makita po sa atin ng mga tao sa lupang ito kung papaano ang ating Ama ay ang Amang makapangyarihan. Mataas ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Na hindi dumating sa punto ng buhay natin na tayo'y hinahamak, pinagtatawanan, kinukutya dahil sa ating buhay na parang alipin lang tayo. Dinudusta, nilalait. Dapat dumating sa point ng ating buhay, hindi na po tayo parang alipin, kundi tayo po ay para na po tayong anak ng Diyos, kabilang po sa royal family ng Diyos. Nakikita po sa atin nababanahag ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat hindi na po tayo alipin, hindi na po tayo tagasunod ng mga taong walang tamang pananampalataya.
Sila na po dapat ang lumalapit sa atin. Sila na po dapat ang humihingi ng payo sa atin. Sila na po dapat ang nagpapapray over sa atin sapagkat napapatunayan nilang ang Diyos natin ay buhay. Sila na po yung kumukonsulta sa atin. Kasi po mataas na po yung tingin nila sa atin. Bagamat sila po hindi nating kabilang kasama sa pananampalataya, pero napapatunayan nilang ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Hindi na po tayo parang alipin sa mundong ito na kung saan merong blessing nandun tayo. Kundi dapat dumating sa punto ng buhay natin, tayo na po ang nagpapamigay ng pagpapala. Dahil hindi na po tayo alipin. But the moment na dumating sa punto ng isang tao na hindi siya sumusunod, magpapara siyang alipin. Tagasunod, katulong. Kasi nga po, wala ang biyaya at pabor ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, napakalaki po ang magiging epekto sa buhay ng isang tao kapag siya nagpasimulang hindi na sumunod sa Diyos at unti-unti nang tumalikod sa Panginoon. At habang tayo sumusunod sa Panginoon, tandaan niyo po yan, unti-unti, ang pabor ng Diyos mararanasan mo, mararanasan natin. Last point, the cause of disobedience is shame and suffering. Ito po ang isa sa pinaka-matindi na mararanasan ng isang tao na nagpasimula pong hindi na sumusunod sa Diyos hanggang sa dumating ang punto na siya po'y tumalikod na. Tumalikod na sa Diyos. Ang kanyang gustong gawin ay kanyang sarili na lang gusto. Hindi na yung kalooban ng Diyos. Mararanasan po niya ang kahihiyan at pagdurusa. Magandang tingnan minsan yung mga taong ito sa labas. Pero kapag siya na lang po nag-iisa, punong-puno siya ng kalungkutan. Nagdurusa siya, umiiyak ang puso niya sa sobrang kalungkutan. Kasi nga po, wala na siyang ginagawa na pagsunod sa Diyos. Ang ginawa na po niya, kung ano yung kanyang gusto, yun na po ang ginagawa niya. Ano po ang sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 13? Aminin mo lamang na nagkasala ka at naghimagsik laban kay Yahweh na iyong Diyos. Sa ilalim ng bawat punong kahoy, ipapahayag mo na nakipag-ibigan ka sa kahit sinong Diyos at di ka tumatalima sa utos ko. Dito po ay nagpapahayag si Propeta Jeremiah na umamin lang itong mga taong ito. Umamin lang, magpakumbaba lang sa Diyos na kay Yahweh. Na hindi siya nagbigay lugod, nagbigay parangal sa napakaraming Diyos-Diyosan ng iba't ibang lahi. At hindi sa tumalima sa Diyos. Aminin lang niya. Ito yung sinasabi ni Prophet Jeremiah upang ang pighati, ang kahihiyan, ang pagdurusa ay matigil sa kanyang buhay. Sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 25, dapat kaming manliit sa kahihiyan sapagkat kami nagkasala kay Yahweh. Kami at ang aming mga ninuno mula sa pagkabata, hindi namin dininig ang kanyang tinig. Kaya yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos, yung mga taong hindi sinusunod ang salita ng Diyos, mararanasan nila ang sobrang kahihiyan sa kanilang buhay. Hahayaan ng Diyos yung mga taong ito na hindi sumusunod sa Kanya ay daranasin ang sobrang kahihiyan sa kanyang buhay. Bakit? Kasi po yun ang bunga ng hindi pagsunod sa Diyos. Mapapahiya, hahamakin, lalaitin, manalagay sa isang sitwasyong kahiya-hiya kasi iyon ang dulot ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid,
Napakasakit ang mararanasan ng mga taong nagpasimula na sumusunod sa Diyos, dumating sa buhay niya na siya ay hindi na sumusunod. At napakahirap din sa isang tao na ni minsan hindi niya nasumpungan ang katotohanan sa kanyang buhay, kaya hindi siya makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya magpapaikot-ikot lang siya sa wilderness, sa ilang. Walang kulay ang kanyang buhay, walang kasiyahan, walang kapayapaan, walang kagalakan sapagkat para lang siyang umiikot sa disyerto sapagkat hindi niya nalaman ang katotohanan. Ang katotohanan po walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 6, ako ang katotohanan, ang buhay. At tandaan, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya napakapalad ng isang tao na nakasumpong sa katotohanan, hindi lang po sa relihiyon. Alam niyo po ba na napakapalad yung lahat? Even ang mga nanonood po sa ating live, FB live streaming, even po sa ating YouTube channel. Bakit po? Kasi po ang ating ipinapahayag ay hindi relihiyon, kundi mismong katotohanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag nalaman mo ang katotohanan, John chapter 8 verse 12, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya mga kapatid, napakapalad ng isang tao na kilala ang Panginoon at nagpasimula na tanggapin si Jesus bilang personal Lord and Savior sapagkat yun ang magpapalaya sa Kanya. At yun ang magiging daan para mararanasan niya ang pabor ng Diyos. Dadako na po ako sa conclusion, dito na po ako magtatapos. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 20. Pakinggan niyo po mabuti mga kapatid. Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 20, sabi ng Diyos, sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Verse 16, hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo magpunta. Susumpain niya ang inyong mga tanim at inihahandang ninyong pagkain. Hindi niya pagpapalain ang inyong mga anak o ang inyong lupain at ang inyong mga hayop at kawan. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Mata niyo po yung sinasabi ng Diyos. Kapag ang tao po'y tumalikod at hindi na sumunod sa Diyos, may sumpa. Lahat ng ating mga pananim, hindi magbubunga. Lahat ng ating mga hanap buhay, hindi magiging successful. Padadalhan daw po ng kaguluhan, kahirapan, kahubaran dahil sa pagsuway at pagtalikod sa Diyos. Pati yung mga anak natin, hindi raw pagpapalain. Damay po yung mga anak natin. Bilang tayo mga magulang, hindi dadaloy ang biyaya, hindi dadaloy ang pagpapala sa ating mga anak kapag tayo'y hindi na sumunod sa Diyos. Pero kapag tayo totoong sumusunod sa Diyos, dadaloy ang pagpapala sa ating mga anak. Kaya napakalaki po ang epekto kapag tayo'y hindi na sumusunod at tumalikod sa Diyos.